Ilang sandali na nanahimik ang buong lugar matapos ang pagdating ng mga bagong nilalang at kahit na walang nagsasalita sa kanila ay ramdam na ramdam ang tensyon sa paligid. Ang dumating na nilalang ay si Ruan Ziling na isa sa mga young master ng Ruan family sa Red Moon City at ang pakay ng pagparito nito ay para pauwiin si Jiang Rubing. Agad naman na nagpanggap si Jiang Rubing na hindi niya nakikilala si Ruan Ziling at pagkatapos nun ay itinaboy niya ito na parang aso. Dagdag pa niya na wala raw itong paki kung kailan siya uuwi gayong nasa kanya na raw yun kung ano ang desisyon niya. Sa kabilang banda naman si Nolan Jishuan ay mabilis na nagbigay ng pagbati kay Ruan Ziling dahil hindi naman niya pwedeng itanggi na hindi niya ito nakilala. Ipinagpasalamat naman agad ni Ruan Ziling ang pagbati sa kanya ni Nolan Jishuan at saad pa niya na malaki raw ang naging tulong nito sa pagsama kay Jiang Rubing. Gayunpaman ay hindi raw niya ikinatutuwa na makitang mayroong pang ibang kasama bukod sa mga kakilala niya na individual kaya naman mas mabuting lumayo-layo daw sila dito. Hindi rin daw nila alam kung mayroon ng mga ito na masamang motibo lalong-lalo na kung wala daw itong malinaw na background kagaya nila. Naunawaan naman agad ni Nolan Jishuan kung sino ang mga pinatutungkulan ni Ruan Ziling kaya naman agad niya itong pinahinto sabay sinabi na wag daw bastosan ang kanyang mga kaibigan. Kung si Ruan Ziling daw ay sanay lamang na makipagsalamuha sa mga kilalang nilalang ay ibahin daw siya gayong hindi naman daw ganun kataas ang kanyang katungkulan. Nang marinig naman iyon ni Ruan Ziling ay direktahan na niyang sinabi na kung ganun daw ay mas mabuti na wag na raw makipag-interaksyon pa si Nolan Jishuan kay Jiang Rubing upang hindi raw maimpluwensyahan ang kaisipan nito. Tila hindi naman nagustuhan ni Jiang Rubing ang lantaran na pangingialam sa kanila ni Ruan Ziling kaya naman pasigaw na niya itong pinalayas kasama ang mga hangal nitong kasamahan. Pahabol pa niya na sila Lu Qindian daw at Li Yunxiao ay mas kinikilala pa niyang malapit na tao sa kanya kaysa kay Ruan Ziling kaya naman wag daw itong umasta na parang nakakatandang kapatid sa kanya. Nasaktan naman ng bahagya si Ruan Ziling nang marinig ang mga kataga na binitawan ni Jiang Rubing ngunit mas pinili pa rin niya magpaumanhin sabay mahinahon na sinabing bumalik na raw sila sa City Lord Mansion dahil naghihintay na doon ang kanyang elder brother na si Ruan Zimao kasama ang matriarch ng Jiang family. Nagmatigas naman si Jiang Rubing at patuloy na hindi pumayag gayong wala raw siyang paki sa kung sino mang naghihintay sa kanya. Kailanman daw ay hinding-hindi na siya babalik pa sa City Lord Mansion at hindi raw magbabago iyon hanggat hindi inuurong ng kanyang ama ang maipakasal siya. Sa gitna naman ng mainit na usapan ay biglang nakisali ang kalbo na kasama ni Ruan Ziling at natatawa nitong sinabi na napakatigas daw talaga ng ulo ni Jiang Rubing. Dagdag pa niya na mukhang masyado raw itong na-spoiled ng Red Moon City kaya naman dapat daw itong madisiplina ng tama sa lalong madaling panahon. Ang nagsalita na kalbo ay si Cheng yung nakabilang sa 5 Prodigy ng Western Region at naparito siya para makisali sa nalalapit na martial arts tournament. Iminungkahi pa niya na kung hindi raw kayang pauwiin ni Ruan Ziling si Jiang Rubing ay hayaan daw siya nito na dumiskarte dahil sanay na sanay raw siya sa mga ganitong maiilap na babae. Mas lalo namang nagalit si Jiang Rubing sa mga pinagsasabi ni Cheng yung kaya naman hinugot na niya ang kanyang sandata sabay umatake ng walang pag-aalinlangan gamit ang buo niyang lakas. Pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay napa-atras lang si Cheng yung pahiwatig na mas malakas ang cultivation nito kung ikukumpara kay Jiang Rubing. Subalit kahit na ganoon ay makikita ang bahagyang pagkamangha kila Nolan Jishuan dahil napansin nila na nagaya ni Jiang Rubing ang sword intent na ginawa ni Li Yunxiao kanina. Naisip pa ni Lu Qindian na bagamat hindi raw perpekto ang pagkakagaya sa sword intent ay may hawig naman daw ito kahit papaano kaya naman mukhang may talento din daw si Jiang Rubing pagdating sa usapin ng espada. Maging si Li Yunxiao ay ganun din ang iniisip at para sa kanya ay hindi lang basta talento ang taglay ni Jiang Rubing gayong base daw sa nakita niya ay mataas ang comprehension skill nito at maihahalin tulad na iyon sa mga sword genius ng kontinente. Bumalik ang tagpo sa hangal na si Cheng Yung at masaya nitong binabati ang ipinamalas na husay ni Jiang Rubing pero hanggang doon na lang daw yun dahil siya raw ang kaharap nito. Si Ruan Ziling naman ay mariin na ipinaalalang hindi pwedeng masaktan si Jiang Rubing dahil mananagot daw sila sa oras na magkagalus man lang daw ito kahit nakaunti. Sumang-ayon naman agad si Cheng Yung sa paalala ni Ruan Ziling at paglilinaw pa niya na iingatan daw niya ang pag-atake upang walang mangyari na masama kay Jiang Rubing. Sinalubong ni Jiang Rubing ang pasugod na si Cheng Yung at sa isang iglap ay agad na nagkapalitan sila ng posisyon senyales na naganap na ang una nilang harapan na salpukan.
Ngunit sa di malaman na dahilan ay biglang hindi na naramdaman pa ni Jiang Rubing ang kanyang mga kamay kaya naman naguguluhan niyang tinanong sa kanyang isipan kung ano ang nangyayari. Tawang-tawa naman si Cheng Yung nang makita na epektibo ang kanyang ginawa at paglilinaw pa niya na ito na raw ang pinakamabisang paraan upang walang masaktan parehas sa kanilang dalawa. Nabanggit pa niya na noong dati daw ay wala siyang interes kay Jiang Rubing pero ngayon daw ay iba na ang usapan kaya naman sana raw ay tandaan nito ang pagmumukha niya upang hindi na raw sila magkagulatan pa sa oras na siya ang manalo sa martial arts tournament. Sa kabilang banda naman ay labis na kinundena nila Nolan Jishuan ang ginawa ni Cheng Yung kaya naman pinagbantaan nila itong mananagot sa Red Moon City sa sandaling may mangyari raw na masama kay Jiang Rubing. Wala namang naging paki si Cheng Yung sa banta sa kanya bagkus mas naging agresibo pa ito nang makita na may angkin ganda din daw pala si Nolan Jishuan. Saad pa niya na gusto rin daw niyang makuha ang primordial yin physique nito at kung magtatagumpay daw siya ay wala nang makakatapat pa sa kanya sa younger generation. Bigla namang napabuntong hininga si Li Yunxiao sa gitna ng pagsasalita ni Cheng Yung at sarkastiko niyang sinasabi na napakahaba raw talaga ng pasensya ni Lu Qingdian sa kabila ng mga nakikita nito na kahangalan sa paligid. Aminado raw siya na ngayon ay mas nauna siyang naubusan ng pasensya kaya naman mukhang siya raw ang nakatoka ngayon na turuan na linisin ang mga maiingay sa paligid. Nagtataka naman na napalingon si Cheng Yung sa lokasyon ni Li Yunxiao at iniisip niya kung saan daw ito kumukuha ng lakas ng loob na magsalita ang kahit na isa lang naman daw itong martial grandmaster realm expert. Si Jiang Rubing naman ay agad na nagpumilit na makatayo dahil batid niyang mahihirapan ng pigilan ang dalawa sa oras na maglaban na ang mga ito. Maya-maya pa ay nagsalita na rin si Lu Qingdian at mahinahon niyang sinasabi na hinihintay lang daw niya na kumilos ang ating bida dahil alam naman daw niyang hindi nito matitiis ang nangyayaring kahangalan sa kanilang harapan. Napatawa naman si Li Yunxiao sa tinura ni Lu Qingdian at pagkatapos nun ay tinanong niya kung wala ba raw talaga itong balak na ipagtanggol ang mga kaibigan niyang babae. Seryoso namang sumagot agad si Lu Qingdian kung saan mas mabuting hindi na lang daw siya kikilos gayong sa tansya niya raw ay mapapaslang ang lahat ng hangal sa harapan nila sa oras na hindi siya makapagpigil. Malaking problema daw yun para sa isang kagaya niya na walang kinabibilangan na puwersa kaya naman ipapaubaya na raw niya ang lahat kay Li Yunxiao. Mas lalo namang natawa si Li Yunxiao sa gustong mangyari ni Lu Qingdian dahil parang nilalagay daw siya nito sa kapahamakan habang umiiwas sa gulo. Tumugon naman agad si Lu Qingdian kung saan wala naman daw siyang kinatatakutan na kaguluhan at dahil doon ay wala na siyang nagawa pa kundi tanggapin ang pagkakataon na turuan ng leksyon ang mga hangal. Wala namang masabi sila Cheng Yung sa naging usapan nila Li Yunxiao at Lu Qingdian dahil hindi nila maunawaan kung bakit ganun na lang daw ang kumpiyansa ng mga ito kahit na malinaw naman na mas mataas ang kanyang cultivation. Sinubukan na suriin ni Cheng Yung ang lakas ng dalawa at nakumpirma naman niyang nasa 7-star Martial Supreme Realm lang si Lu Qingdian habang si Li Yunxiao naman ay nasa 5-star Martial Grandmaster Realm lamang. Subalit may napansin siyang kakaiba dahil parang nakakaramdam siya ng takot habang pinagmamasdan si Lu Qingdian na para bang kaya raw siya nitong labanan kahit na lamang siya ng ilang star pagdating sa cultivation. Gayunpaman ay hindi na niya yun inisip pa at agad na lang na tinanong kay Ruan Ziling kung ano ang batas ng Red Moon City patungkol sa pakikipaglaban sa loob ng lungsod. Ipinaliwanag naman agad ni Ruan Ziling na mahigpit daw na ipinagbabawal ang labanan sa loob ng lungsod pero dahil para raw kay Jiang Rubing ang gagawin nila ay malaya daw silang turuan ng leksyon ang mga masasamang tao na umaaligid dito. Mauunawaan na raw sila ng Red Moon City kahit na mapaslang nila ang mga ito kaya naman wala daw silang magiging problema kung magkataon. Nang marinig naman ni Jiang Rubing ang mga usapan ng dalawa ay agad niyang pinagbataan si Ruan Ziling na ipapaasikaso niya raw ito sa kanyang master sa oras na may mangyaring masama kila Li Yunxiao at Lu Qingdian. Kinabahan naman agad si Ruan Ziling nang marinig ang banta sa kanya dahil kilala niyang walang kinakatakutan ang master ni Jiang Rubing pagdating sa Red Moon City. Sa huli ay minabuti niyang pigilan si Cheng Yung sa plano nito pero hindi siya nito pinakinggan bagkus tumawa lang ito ng nakakaloko sabay sabi na sisiguraduhin na lang daw niya na mabubuhay ang dalawa. Subalit hindi niya raw masisigurado kung magagawa pa ng mga ito na makapag-cultivate kaya naman yun na lang daw ang problema hiniruan Ziling pagkatapos. Naghanda na umatake si Cheng Yung gamit ang isang palm strike na ultimate technique ng kanilang sect at plano niya na unahin si Lu Qingdian dahil naniniwala siya na ito raw ang may pinakamalaking banta sa kanya.
Kalmado namang pinanood ni Lu Qingyan ang hangal na si Cheng Yong at malinaw niyang ipinapakita na malaki ang tiwala niya kay Li Yunxiao kaya naman wala siyang ginagawa na kahit anong pagdepensa. At hindi rin nagtagal ay tuluyan nang natapos ni Cheng Yong ang paghahanda at dahil binabaliwala lang siya ni Lu Qingyan ay nanggagala iti na agad niya itong binuhusan ng buong lakas. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakataon ng papalapit na sana siya ay bigla niyang naramdaman ang anomalya sa paligid kung saan unti-unting nawawala ang lakas ng kanyang ultimate technique at napupunta ito sa kabilang direksyon. Mas lalo namang naging panatag si Lu Qingyan nang maramdaman na rin niya ang nangyayari at sa isip-isip niya ay hindi niya makakalimutan ang teknik na ito gayong isa ito sa tumalo sa kanya noong unang beses na nakalaban niya si Li Yunxiao. Lumipat ang focus ng tagpo sa gilid ni Lu Qingyan at doon ay malinaw na napupunta ang lahat ng enerhiya sa paligid kasama na rin ang palm strike na ultimate technique ni Cheng Yong. Hindi maipaliwanag ni Cheng Yong kung ano ang nangyayari at ang malala pa doon ay hindi na rin siya makagalaw pa dahil sa lakas ng pressure sa paligid. Sa gitna naman ng nangyayari ay bigla niyang naramdaman ang isang makapangyarihang palm intent at doon ay napagtanto na niya kung bakit naglaho ang kanyang ultimate technique. Base sa nararamdaman niyang palm intent ay halos nasa tugatog na ito ng sukdulan ng kapangyarihan at talagang mapapawalang bisa daw dito ang kanyang palm strike na inihanda kahit pa ultimate technique ito ng kanilang sect. Ang ating bida naman na siyang sentro ng lahat ay kalmado lang na inihahanda ang Great Wind and Cloud Palm technique na isa sa pinakamakapangyarihan niyang atake na kinakatakutan sa buong kontinente. At kagaya nga ng hinala ni Cheng Yong ay ito na ang pinakasukdulan ng kapangyarihan pagdating sa palm technique kaya naman ang lahat ng kaparehas na teknik na mapapalapit dito ay magiging basura lamang. Halos mangliit naman si Cheng Yong nang salubungin na siya ng Great Wind and Cloud Palm technique at tatangkain pa sana nito na humingi ng tulong o di kaya'y magmakaawa pero huli na ang lahat dahil tuluyan na itong nilamon ng buhay ng atake ni Li Yunxiao. Kasunod naman nun ay ang pagtilapon nito sa di kalayuan na lugar at kahit nasa ere pa lang ito ay ramdam na agad ni Ruan Ziling na wala na itong buhay. Nanatili naman si Li Yunxiao sa kanyang kinatatayuan at parang hindi man lang siya kumilos ng kahit kaunti para paslangin ang isang kagaya ni Cheng Yong na nasa 9-star Martial Supreme Realm. Agad na tumahimik ang lahat ng naruroon matapos ang nangyari at ni isa sa kanila ay walang naglalakas loob na magsalita sa takot na baka sila ang isunod ng ating bida. Maging si Lu Qingyan at Zhang Rubing ay hindi rin alam ang sasabihin dahil aminado sila parehas na pati sila ay nagulantang sa lakas na ipinamalas nito. Ang isa pa sa iniisip nila ay ang katotohanan na simple lang ang ginawang pag-atake ni Li Yunxiao kaya naman malinaw sa kanila na hindi pa raw ito ang hangganan ng tunay nitong lakas. Maya-maya pa ay nilapitan na ni Ruan Ziling ang katawan ni Cheng Yong at nagbabakasakali pa siya na buhay pa ito pero kahit anong galaw niya rito ay hindi na talaga ito humihinga pa. Matapos naman niyang makumpirma na wala na talagang buhay si Cheng Yong ay agad niyang binalingan si Li Yunxiao para tanungin kung bakit daw nito ginawa iyon kahit na alam naman nila pare-parehas na mula ito sa 10,000 Star Valley. Wala raw yung pinagkaiba sa pagdedeklara ng pagpapakamatay dahil ang 10,000 Star Valley raw ay kagaya ng Red Moon City na kabilang sa 7 major forces ng kontinente. Nanatili namang kalmado si Li Yunxiao sa kabila ng mga sinabi ni Ruan Ziling at ang matindi pa doon ay direktahan niyang sinabi na wala siyang paki kahit na anak pa raw si Cheng Yong ng isang sect leader ng pinakamalaking puwersa sa kontinente. Pahabol pa ng ating bida na kung gugustuhin daw niya ay maaari niya rin na isunod ang isang young master ng Red Moon City dahil hindi naman daw siya natatakot kung dadagdagan pa niya ang kanyang problema. Mabilis naman na kinabahan si Ruan Ziling nang marinig ang tinura ng ating bida at batid niyang siya ang pinatutungkulan nito kaya kailangan niya na lumayo. Kumuha siya ng bahagyang distansya sa ating bida sabay nagmakaawa na wag siyang paslangin kapalit ng pagtestigo niya sa pagkakapaslang kay Cheng Yong. Palalabasin daw nila na self-defense lang ang nangyari at si Cheng Yong daw talaga ang may kasalanan kaya naman wala daw magiging problema ang ating bida. Hindi naman agad pinaniwalaan ni Li Yunxiao ang sinabi ni Ruan Ziling kaya naman tinitigan niya lang muna ito para pag-isipan kung tutuluyan na rin niya ba itong paslangin. Mas lalo namang natakot si Ruan Ziling sa tingin ng ating bida kaya naman maging ang mga naruroon ay kinumbinsi na rin niya na makiisa sa gagawin nilang pagpapanggap. Sumang-ayon naman agad ang mga naruroon na hangal at bawat isa sa kanila ay nagkakaisa na si Cheng Yong ang sisisihin nila sa oras na magkaroon daw ng investigasyon ang 10,000 Star Valley.
Sa kabilang banda naman si Jiang Rubing ay iniisip na napigilan si Li Yunxiao dahil kahit na gusto niya ring mapaslang si Ruan Ziling dahil sa pinaggagawa nito ay ayaw naman na niyang dagdagan pa ang mga kakaharapin na problema ni Li Yunxiao. Isa pa ay iniisip niya rin na malaking kawalan sa Red Moon City kung mababawasan na naman ang bilang ng younger generation nila lalong-lalo na hindi pa sila nakakabangon sa ginawa ni Emperor Gu Feiyang noon. Tila hindi naman kumbinsido si Ruan Ziling sa ginawa niyang pagpapanggap kaya naman tumakbo na siya kay Jiang Rubing para manghingi ng tulong. Nangako pa siya na hindi na raw niya uulitin pa ang ginawa niya kanina kaya naman sana raw ay mapagbigyan siya nito kahit na ngayon lang. Mabilis naman na pumayag si Jiang Rubing sa hiling ni Ruan Ziling kaya naman kinausap na niya si Li Yunxiao para sabihin na hanggang dito na lang nila tatapusin ang lahat para hindi na lumaki pa ang gulo. Dinagdagan naman iyon ni Ruan Ziling na tama daw si Jiang Rubing at katwiran niya na kung magkakaisa raw silang lahat dito ay hindi mahirap na itago sa 10,000 Star Valley ang totoo. Kalmado namang tinanggap ni Li Yunxiao ang gustong mangyari ni Jiang Rubing at parang baliwala lang talaga sa kanya ang lahat kahit na ang kalaban pa ay isa sa mga miyembro ng 7 major forces ng kontinente. Sa mga punto namang iyon ay doon na napagtanto ni Jiang Rubing na tama nga si Lu Xingyan kung saan ang ating bida nga lang raw ang namumukod tanging makakatulong sa kanya para makatakas sa Red Moon City. Itinaboy niya si Ruan Ziling sabay inutusan na wag nang magpakita pa sa kanya kahit kailan at sa sinabi niya ay agad naman itong sumunod ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman baka sa mukha ni Ruan Ziling na hindi pa siya tapos kay Li Yunxiao dahil habang paalis siya ay hindi maitatanggi ang matinding pagkamuhi niya sa katawan. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay muling nagpakita ang misteryosong nilalang at tinitingnan nito ang bangkay ni Cheng Yung kaya naman gulat na gulat si Ruan Ziling. Maging ang ating bida sa likuran ay nakaramdam din ng bahagyang kaba hindi dahil sa natatakot siya kundi dahil baka madiskubre ang sikreto niya. Nagmamadali na tinawag ni Ruan Ziling ang misteryosong nilalang dahil uncle niya pala ito na kilala sa tawag na Hang Feng. Kilala din ito bilang pinuno ng law enforcement na namamahala sa buong Red Moon City kaya naman mayroon itong mataas na katungkulan sa lungsod. Sa sumunod naman na sandali ay agad na bumaliktad si Ruan Ziling at walang pag-aalinlangan na niyang idinidiin si Li Yunxiao bilang salarin sa pagkakapaslang kay Cheng Yung. Dinagdag pa niya na kailangan daw na mahuli at maparusahan si Li Yunxiao upang mapanatili daw ang magandang relasyon ng Red Moon City at ng 10,000 Star Valley. Napatayo naman agad si Lu Xingyan para balaan si Li Yunxiao na tumakbo na ngayon din gayong siguradong hindi raw palalampasan ni Ruan Ziling ang pagkakataon na makaganti. Si Jiang Rubing naman ay agad na ipinaliwanag sa uncle niyang si Hang Feng ang sitwasyon kung saan si Cheng Yung daw ang nagsimulan ng lahat at dumpenso lang si Li Yunxiao para protektahan ang sarili. Saad pa niya na kaya raw patunayan iyon ni Ruan Ziling pati na rin ang lahat ng naririto dahil kanina lang daw ay nagkakaisa ang mga ito na tulungan si Li Yunxiao na hindi madiin sa nangyari. Sa kabilang banda naman ang ating bida ay tahimik lang na pinakikiramdaman si Hang Feng dahil alam niyang mas malaki ang magiging problema niya sa oras na makilala nito ang Great Wind and Cloud Palm Technique na ginamit niya. Hindi niya raw kasi maitatanggi na ang teknik na iyon ang isa sa ginamit niya para paslangin ang maraming expert ng Red Moon City noon kaya naman siguradong tumatak na raw ito sa isip ng maraming expert na kagaya ni Hang Feng. Nagpatuloy naman sa pangdidiin si Ruan Ziling at katwiran niya na kaya lang daw siya pumayag na isisi ang lahat kay Cheng Yung kanina ay sa kadahilanang baka paslangin daw siya ni Li Yunxiao pero ngayon daw na naririto na ang kanyang uncle ay wala na siyang dapat na ikatakot pa. Isa pa raw ay hindi nila pwedeng isawalang bahala ang nangyari kay Cheng Yung dahil kung wala daw silang may haharap na salarin sa 10,000 Star Valley ay siguradong gagantihan nito ang Red Moon City. Sumigaw-sigaw si Ruan Ziling na parang tanga habang binabanggit si Li Yunxiao bilang salarin pero bigla na lang siyang tinabig ng kanyang uncle na si Hang Feng kaya naman napatigil siya at bumagsak sa lupa. Matapos naman nun ay malinaw na patungo na si Hang Feng kay Li Yunxiao kaya naman inihanda na ng ating bida ang kanyang sarili sa sandaling maging tama nga ang kanyang hinala. Nagmamadali namang prinotektahan ni Jiang Rubing si Li Yunxiao ngunit agad na sinabi ni Hang Feng na simula daw ngayon ay wala nang maaaring magsalita dahil kailangan daw niyang makausap ang ating bida. Bigla namang binanggit ni Hang Feng ang Great Wind and Cloud Palm Technique sabay seryosong tinanong kung saan daw ito natutunan ng ating bida. Sa mga punto namang iyon ay nakumpirma na ng ating bida na tama nga ang kanyang hinala kaya naman dumating na raw ang isa sa kanyang kinatatakutan.